Hello everyone and welcome back to my channel. Dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Bago ang lahat, nais ko muna kayong batiin ng isang magandang morning, good evening, and good afternoon. Nasaan man kayo sulok ng mundo naroroon. At sana nasa mabuti kayong kalagayan. Nais ko muna magpasalamat din dun sa mga nakapag-subscribe dun sa patuloy na sumusubaybay at sumusuporta dito sa aking munting channel. Maraming salamat. At dun naman sa hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na ho kayo. At nang tayo ay sama-sama dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Alright? Okay, ang topic ko natin sa ngayon ay itong si Bato de la Rosa at ang kanyang privilege speech na ating bibigyan ng seryosong usapan, reaction at opinion. Pero bago yan, nais ko munang panoorin natin, mapakinggan yung laman ng kanyang speech. Kung ano ba yung gusto niyang palamasin dito. Okay? Thank you, Mr. President, Majority Leader. Mr. President, distinguished colleagues, I rise today on a matter of collective and personal privilege. Government's first duty is to protect the people. This statement from former President of the United States of America, my namesake, Ronald Reagan, is an embodiment of the Latin phrase, Parens Patriae, which literally means parent of the country. According to the recognized doctrine of Parens Patriae, a state has a paternal and protective role over its citizens or others subject to its jurisdiction. As Parens Patriae, the Philippine government has the duty to ensure that all its citizens are safe and protected, especially those who cannot protect themselves. Ang ating pamahalaan ang itinuturing na magulang ng sambayanan at tungkulin nito na pangalagaan ang kapakanan at interes ng mga ito. Kabilang narito ang pagtitiyak na ang ating bansa, ang ating tahanan ay ligtas mula sa kung sinumang magtatangka na manghimasok. We are a sovereign nation. This we know to be true. But for this sovereignty to be real and felt, we need more than just rhetoric. Ang kailangan natin ay parehong pisikal na proteksyon at pulisya. Yan ang inaasahan natin mula sa ating pamahalaan. Ngunit, hindi lamang sa literal na trespassing dapat maging mapagbantay. May tinatawag din na sphere of influence. Yung ibang mga lahi na may pagtingin na sila ang higit na nakaalam kung ano ang makabubuti para sa atin. Na sila ang may kapangyarihan na magdesisyon. Na sila ang Diyos. Noting that membership in the International Criminal Court is detrimental to the national sovereignty and safety of the Filipino, the Philippines submitted its notice of withdrawal from the International Criminal Court to the United Nations on March 16, 2018. The day after, the United Nations received the formal notification from the Philippine government, thereby making the withdrawal effective. Regardless of the withdrawal from the ICC, the Supreme Court, in the case of Senator Francis Kiko Pangilinan et al. Versus Alan Peter Cayetano et al., declared
no lesser protection of human rights within our system of laws. Neither do we agree with petitioners' implied statements that without the treaty, the judiciary will not be able to fulfill its mandate to protect human rights. As such, the citizens remain protected even without the ICC. Sa mga nabanggit, hindi lamang binigyang diin ng ating Korte Suprema na ang pagtiwalag ng Pilipinas sa ICC ay hindi kawalan, kundi kinikilala rin ito ang kakayahan ng ating pamahalaan na pamunuan ang sarili nitong bansa. If the Supreme Court itself has declared that we can protect and promote human rights even without the ICC, then why are many of us still clinging to the idea of membership? Logically, with the new administration of President Bongbong Marcos giving importance to our national sovereignty, and with the President fulfilling his mandate to protect the people on all fronts, we can say that we have maintained the non-joining of the Philippines to the ICC. In March this year, when asked about rejoining the International Criminal Court, President Bongbong Marcos said, it opens a Pandora's box. It's still those questions of jurisdiction and sovereignty. I haven't yet seen a sufficient answer for it. Until then, I do not recognize their jurisdiction in the Philippines. A month after President Marcos was asked if his administration will serve the ICC warrant of arrest if issued against former President Rodrigo Duterte, he answered, "We don't recognize the warrant that they will send to us. That's no. We are well within international law when we take the position of not recognizing the jurisdiction of ICC in the Philippines." While President Bongbong Marcos, being the chief architect of our foreign policy, maintained his position of not joining and not recognizing the jurisdiction of the ICC, we were surprised by the recent pronouncement coming from the Secretary of Justice, Jesus Crispin Remulla, and Solicitor General Minardo Guibarra. Excuse me. Solicitor General Guibarra said, and I quote, "The Philippines has no legal duty to lend any assistance to the ICC prosecutor in conducting his investigation. But the Philippine government cannot stop him from proceeding in any way he wants." End of quote. Meanwhile, Secretary Remulla's pronouncement was, and I quote, "We are not in the business of blocking any movement of the Interpol unless a policy is laid out, which of course will go against our international commitments." End of quote. What is more troubling is when our Secretary of Justice declared that once an arrest warrant is issued, it's the Interpol's job to serve it. The pronouncements of those two executive officials are quite alarming. The Secretary of Justice is one of the many alter egos of the President, and the Solicitor General is the lawyer of the government. Are they challenging the policy set by the President? Mapanganib po ang mga pahayag ng ating Secretary of Justice sapagkat maaring makapagbigay ito ng mensahe sa ating mga kababayan na hindi kaya ng mismong DOJ na pangalagaan ang rule of law. Tila sinasabi rin na kung wala ang ICC, hindi tiyak na epesyente at epektibong nakakamit ng ating mga kababayan ang katarungan. Nakalulungkot din po na tila na hindi maingat ang Solicitor General sa kanyang mga unsolicited opinion. Inilalagay niya sa alanganin ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng pangako nito na pag-aalalay sa ICC prosecutor na papasok sa ating bansa na ayon sa kanya ay legal duty.
Sa ganito pong mga pagbibitiw ng commitment, nakukompromiso ang soberenya ng ating bansa. Kung hindi po ito isang konkretong halimbawa ng paggisa sa sariling mantika, ay iwan ko na lang. For the record, under the Constitution of the International Criminal Police Organization, Interpol, its objective is to ensure and promote the widest possible mutual assistance between all criminal police authorities within the limits of the laws existing in the different countries. And in the spirit of the Universal Declaration of Human Rights, nowhere in the 50-article Constitution of the Interpol did it lay down its power to arrest a person. So what is the so-called blue notice and other colored notices issued by Interpol as claimed by an infamous coup plotter? Is this tantamount to a warrant of arrest? According to their website, Interpol notices are international requests for cooperation or alerts allowing police in member countries to share critical crime-related information. In fact, Interpol officials do not arrest suspects or act without the approval of the national authorities. Thus, notices issued by Interpol cannot be considered as warrants of arrest under the Philippine jurisdiction. How about if the warrant of arrest will be issued by the ICC? Should the Philippine government recognize the validity of such warrant? The answer is still no. Let us consult our Supreme Court of the land, the 1987 Philippine Constitution, on which body can issue a warrant of arrest pursuant to the criminal case or proceeding. Section 2 of Article 3 on Bill of Rights of the Constitution states that the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. The day you get your Clear Choice dental implants makes every day a Let's Dig In day. Take a big... This provision of the Constitution is Okay, medyo mahaba ho yung privilege speech ni Bato de la Rosa. At yun lang ho yung ating kinuha. Kasi kumbaga parang paulit-ulit na lang yung sinasabi niya. At saka isa pa, binabasa lang naman niya. Dapat bago niya basahin yan, inintindi niya muna kung ano yung nilalaman nung mga batas na sinabi niya. Senador ka hindi mo ba alam yung batas? Kailangan pang basahin o kailangan pang nakawin yung narrative ni yung presidente, US President. Bakit hindi ka gumawa na lang ng sarili mong kung anong pagkakaintindi mo sa batas, kung anong interpretation mo sa batas. At yung sinasabi mo, yung nilalaman ng speech mo, kala mo concerned ka sa Pilipino, sa mamamayang Pilipino. Ano ba dahilan?
pumapasok ang ICC sa atin. Ako, hindi ako abogado. Pangkaraniwang mamamayang Pilipino lang ako. Pero ang pagkakaintindi ko yan, Bato de la Rosa, tinakatatawaging senator, ano ka naman isa ka na dun sa, isa ka sa naninira sa gobyerno, di ba? Ni President Bongbong Marcos. Isa ka sa sumisira, di ba? Sa mga ginagawa mong Senate hearing, na pinapalabas mo na masama ang gobyerno ang kasalukuyang gobyerno. Tapos ngayon, komo nga, lumalabas itong usapin ng ICC. At bakit ganun na lang yung reaction mo? At gumawa ka pa ng speech na ganyan para bang ninelecturan mo yung executive o ang kasalukuyang gobyerno. Mga abogado yan si DOJ Secretary, si Rimulya, abogado yan. Si Guevara, abogado yan. Tapos ikaw yung magle-lecture sa kanila, parang ninelecturean mo sila na mali yung position nila. Ikaw nga itong isa't kalahating Roplax Isa ka sa sumisira sa gobyerno, tapos ngayon, kung nandiyan yung usaping ICC, nagiging bahag na yung buntot mo. Kumbaga sa aso, bahag na yung buntot mo at kumakahol ka na. At di na maglaon yan, ngangawa ka na naman. Bato de la Rosa. Okay, sa usaping ICC, o kung ang inaano mo ay yung jurisdiction. Okay, sa aking pagkakaintindi dyan, bagamat ordinaryong mamamayang Pilipino lang ako, ito ang pagkakaintindi ko dyan, Bato de la Rosa. Di ba dati tayong miyembro ng ICC? At nag-withdraw lang kayo, nung si Digong ang presidente, nung nito lang 2018. So, ibig sabihin, nung umupo si Digong bilang presidente noong 2016, 2017, at hanggang dun sa araw ng withdrawal. Ibig sabihin, ang Pilipinas or tayo, membro tayo ng ICC. So sa panahon na yon, nakialam ang ICC or yung mga naging biktima nun, naman naging biktima nyo ni Digong dahil sa war on drugs na maraming namamatay, maraming nadadamay na walang kasalanan. Nakinig ba kayo? Lalong-lalo natin si Digong. Nakinig ba kayo dun sa mga
pakiusap na humihingi ng hustisya yung mga magulang nung mga nadamay lang, napatay dun sa sinigawan yung war on drugs, mga tukhang, double barrel. Ngayon lumalabas yung katotohanan na yung panahon na yun, meron pa pala kayong kota-kota. So wala kayong pakialam nun sa buhay ng tao. Na may lumalapit nun, humihingi ng hustisya dahil kayo, si Duterte, ang presidente nun. Pinakinggan ba niya yung mga humihingi ng hustisya? Doon sa mga magulang o kamag-anakan nung napatay or pinapatay nung panahon ng war on drugs noong 2016 hanggang dun sa 2018. So yung mga tao nun na walang matakbuhan kasi nga kayo ang pasimuno nun na ipinapatupad yung war on drugs na ang tinatarget nyo lang naman ay yung maliliit na tao na gumagamit. Pero yung mga malalaki, yung mga drug lords, ay mga mga kaibigan nyo, di ba? Naglalabasan na ngayon yan Yan yung lumalabas na totoo Yung sinasabi nyong war on drugs, front nyo lang yan noon. Kaya yung tao na humingi ng hustisya noon, dahil wala naman silang maasahan, dahil ang presidente mismo noon, na si Digong, siya yung nag-uutos na na konting kibot patayin yan. Konting kibot, patayin yan. Ganun yun ang style nyo. Dahil ikaw yung PNP chief noon. Ito naman si Digong ang presidente noon. So, ibig sabihin noon, yung panahon na yon 2016 to 2018, ay membro pa tayo ng ICC. So, yung mga tao na humingi ng hustisya noon, dahil wala nga silang maasahan sa gobyernong panahon na yon, dahil si Digong ang presidente, ay lumapit sila sa ICC. Dahil member naman tayo ng ICC ng panahon na yon, kaya ang ICC ay mayroon pa silang jurisdiction sa mga panahon na yon. So, yung panahon na yon, kung napatunayan ng ICC na marami kayong pinapatay ni Digong, natural. Gagawa sila ng hakbang na para maparusahan kayo na ikaw na PNP chief noon at si Digong ang presidente noon. Kayo talaga yung kailangan issue ng warrant of arrest. Katulad yan, may nalalaman ka pang human rights. Bakit nung panahon na yun? Kinikilala nyo ba yung human rights? Hindi, diba? Kung magpapatay kayo ng tao, ganun-ganun na lang At saka itong si Digong nun, may mga pa nga siya na kung may Hitler sa Germany, sa Pilipinas, siya daw yun. Di ba nga?
Akala nyo, ano na kayo nun eh, makapangyarihan, wala kayong bukang bibig, kundi patayin. O ngayon, ayan, ICC. Siyempre, yung taon na 2016 to 2018, meron silang napatunayan na kayo ni Duterte ay lumabag sa batas at kayo yung pasimuno ng patayan. Natural. Meron silang karapatan na kayo ay patawan ng parusa. Kasi noon, sinong papato ng parusa sa inyo? Si Digong yung presidente. Di ba? Kaya kung inintindi mo yung mismong binasa mo, nung tinanong daw si PBBM tungkol sa ICC, sabi niya parang sa ano yan Pandora box na kailangan pa niyang alamin kung ano yung nasa loob nun. Di mo naintindihan yun? Ikaw mismo may sabi nun na yun ang sagot niya. So, ibig sabihin, hindi niya sinagot ng diretso na hindi niya papayagan yung ICC na mag-issue ng warrant. Hindi niya naman sinabing diretso di ba? Ang sinabi niya, aalamin niya kung ano ang jurisdiction ng ICC nung panahon na yon, kung ano man yung isasampa nilang kaso sa inyo. Binasa mo mismo or narinig mo mismo yung sabi ng presidente. Natural, ganun din yung katwiran ng nitong DOJ at saka tong Solicitor General na si Guevara. Mga abogado yan Sila pa ba yung tuturuan, no? Sa ngayon, hindi na tayo pwedeng, pakialaman ng ICC, yung kasalukuyang gobyerno. Dahil, meron naman tayong judiciary, executive, legislative, na nagpapunction. Hindi katulad nun, bingi kayo kayo yung hari-harian nun, di ba? Kayo ni Duterte. Na wala kayong mukhang bibig kundi patayin. O ngayon, ayan, sisingilin na kayo dahil sa kawalang hiyahan ninyo noon. Na binabaliwala nyo yung buhay ng tao nun. Akala nyo, parang buhay lang ng manok yung pinapapatay nyo. So ngayon, tataranta ka na. Bahag na yung buntot mo. Obvious na halatang halata yung privilege speech mo na para lang siguro anuhin mo yung isip ng mga tao na sa iyo yung simpatya nila ay mapunta sa'yo. Babaw mo naman. Bato de la Rosa. Roplax ka din Diba? Isa ka sa sumisira sa kasalukuyang gobyerno ngayon. Parang humihingi ka ng saklolo. Katawa ka naman. Lumalabas lang talaga yung kung hanggang saan lang yung kaalaman mo. Di naman ako sa nung mamagaling pero
marami ka ng palpak na pinaggagawa dyan sa Senado eh. Tsaka mga tirada mo sa gobyerno. Kaya, ayan, magantay na lang kayo ni Digong. At kung kasi pwedeng issuean kayo ng warrant ng ICC or pwedeng yung ICC lumapit sa Interpol, yung Interpol ang mag-ano sa inyo. Mag-aaresto sa inyo. Ganun lang simple yun. Bato de la Rosa. Senador eh. Hindi mo ba makuha ang logic nun? Anyway, yun, hanggang dito na lang at medyo masyado nang mahaba itong aking reaksyon at opinion dito sa speech ni De La Rosa na wala namang kwenta. Okay, hanggang dito na lang at huwag niyo sanang kalilimutang mag-subscribe at like and share. At yun, kita-kita na lang ulit tayo sa susunod. Alright, thank you and thank you for watching. God bless.